Mga kasirin, magandang gabi, and welcome back to another episode of our love confessions and real-life stories. Kung gusto mong marinig ang kwento ng puso at kaluluwa, tumambay na kasama ako ngayong gabi. Kasama ang mga kwento ng buhay, pag-ibig, at mga aral na matutunan natin sa bawat tapang at sugat ng buhay. So grab your drinks, relax, and let's dive into the stories that speak to our hearts. Minsan, naiisip ko kung paano nagsimula lahat. Naaalala ko pa yung mga unang buwan namin ni Rick. Bago siya umalis, sobrang saya namin. Laging magkasama, halos hindi kami mapaghiwalay. Walang kaalam-alam na sa paglipas ng mga araw, darating ang araw na hindi ko na siya kayang yakapin tuwing gabi. Na hindi ko na siya makikita tuwing magmimerienda kami ng sabay. Pagkaalis ni Rick papuntang Middle East, parang may malaking agwat na bigla akong nahulog. Ang hirap. Yung unang linggo, okay pa. Nandyan yung excitement, yung mga text messages at video calls. Pero kapag tumagal na, parang nakakalimutan mong buhay pa siya. Kung hindi kami magkausap, parang ako lang mag-isa sa mundo. Sinubukan namin na magplano ng mga future namin. Magkasama. Pero habang lumilipas ang mga buwan, napansin ko na hindi na kami nagkakaroon ng oras sa isa't isa. Kasi kahit gaano kami magkausap, iba pa rin yung presensya. Minsan, kapag magkausap kami sa video call, parang may kulang. Hindi ko alam kung ano. Pero parang nauurong ang mga salita ko. At minsan, nahihirapan na akong magpatawa, magkwento ng araw ko. Kasi parang hindi siya naroroon, kahit na andiyan siya sa screen. Pagkatapos ng mga ilang taon, hindi ko na alam kung paano namin mapapalapit ang isa't isa. Parang iniisip ko, paano kaya kung hindi pa rin kami magkakaanak pagkatapos ng lahat ng ito? Siguro, wala nang patutunguhan. Baka magbago na ang lahat. Pero hindi ko kayang bitawan ang pagmamahal na meron kami. Ang hirap lang tanggapin na ganito ang sitwasyon namin. Sa mga araw na yon, lagi akong nananalangin na sana magkakasama kami muli. Sana makalabas kami ng magkasama. Sana makapaglakbay kami. Sana magka-baby kami. Pero paano yun mangyayari kung palagi siyang malayo? Hindi ko alam kung kaya ko pa maghintay, pero alam ko lang na wala akong ibang gugustuhin kundi siya. Bawat araw, ang dami kong iniisip, ang dami kong tanong. Hindi ko na alam kung paano kami makakahanap ng tamang sagot. Lahat ng plano namin, lagi na lang hindi natutuloy, at palaging may dahilan. Saan kami pupunta kung ganito pa rin? Minsan, naiisip ko kung kailangan ko na bang sumuko pero hindi ko magawang gawin iyon. Ang tanging alam ko lang, si Rick pa rin ang mahal ko. Pero parang may mga bagay na nagsasabi sa akin na hindi na ito magiging madali. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung paano kami makakabawi. Ang hirap maghintay pero wala naman akong magagawa kundi tiisin ang distansya. Habang tumatagal, mas lalo ko pang nararamdaman ang bigat ng distansya. Hindi lang physically, kundi pati na rin emotionally. Alam ko, hindi lang ako ang apektado, kundi pati si Rick. Madalas na niyang sinasabi sa akin sa mga video calls, "Mahal, miss na kita. Gusto ko na umuwi." Pero kahit gaano siya kabilis umuwi, parang may kulang pa rin. May mga gabi na pakiramdam ko, kahit magkasama kami, malayo pa rin siya. Sa mga unang taon ng pagiging magkalayo, pakiramdam ko, kaya ko pa. Kaya ko pa maghintay, kaya ko pa magtiis. Pero habang tumatagal, hindi ko na alam kung paano. Minsan naiisip ko, ano ba ang nangyayari sa amin? Gusto ko nang magka-baby, pero hindi naman namin magawa. Lagi na lang siyang may dahilan.
abala siya sa trabaho o kaya naman masyado siyang pagod para makipag-usap ng mas matagal. Naiisip ko, ano bang nangyayari? Kami na lang ba ni Rick o may iba pang mga pangarap siya na hindi ko alam? Ilang beses na rin akong nakaramdam ng kalungkutan, lalo na kapag tumatawag siya, pero parang wala ng oras para mag-usap ng malalim. Minsan, habang siya ay nagkukwento tungkol sa mga bagay na ginagawa niya sa abroad, parang ako na lang ang naiwan. Sa Pilipinas, walang masyadong kwento. Parang ako lang ang naghihintay. Pero mahal ko pa rin siya. Wala akong ibang taong ninais kundi siya. Minsan, naiisip ko, baka kaya ko naman mag-move on. Hindi na ako bata, at maraming bagay ang natutunan ko sa mga tao ng paghihintay. Napansin ko, kahit na si Rick ang mahal ko, kailangan ko ring mahalin ang sarili ko. Nag-start akong maghanap ng mga bagong bagay na magbibigay saya sa akin. Nag-join ako sa mga charity works, naghanap ng mga bagong kaibigan, at nag-try ng iba't ibang hilig. Pero minsan, ang mga simpleng bagay, gaya ng pagpunta sa simbahan o maglakad-lakad sa mall, ay nagiging malungkot kasi gusto ko sana kasama ko siya. Para bang may kulang. Sabi nila, kapag OFW matibay ang relasyon. Pero sa totoo lang, minsan parang imposible. Lalo na pag may mga panahon na hindi kami magkausap ng matagal. Hirap din na hindi ko siya matanong ng personal tungkol sa mga pangarap namin. Siguro, gusto niya rin magka-baby. Pero parang hindi ko na siya kayang tanungin. Kasi baka magka-conflict kami o baka sabihin niyang wala sa plano. Ang hirap magtago ng nararamdaman, pero kailangan ko pa rin maghintay. Kasi kung wala ang mga pangarap namin, ano pa ang matitira sa amin? Alam kong may mga tao ring nag-aalalang baka may nangyayari na sa kanya sa abroad. Pero wala akong maipaliwanag. Wala akong kahit anong konkretong ebidensya. Kaya hindi ko na lang pinansin ang mga chismis. Ang mga walang katapusang tanong sa sarili ko ang mas mahirap. Ano nga ba ang mangyayari sa amin ni Rick? Hanggang kailan pa kami maghihintayan? Ang hirap lang kasi hindi ko matanggap na isang tawag lang kay Rick ang kailangan ko upang magbago lahat. Pero hindi ko siya kayang pilitin na maging present. Nagpapakita siya ng pagmamahal sa akin. Pero minsan, ang nararamdaman ko, parang natatakot na akong mag-expect. I don't know what's real anymore. Gusto ko lang maramdaman na may kami pa, na wala pang Matapos ang halos isang taon ng paghihintay, dumating na rin ang araw na matagal ko nang pinapangarap. Sa bawat umaga at gabi na lumipas, hinanap-hanap ko ang presensya niya, ang init ng kanyang yakap, ang tinig niyang bumubulong ng pangakong babalik siya. At ngayon, heto siya. Nakatayo sa harapan ko, parang isang panaginip na naging totoo. Nang bumukas ang pinto, para akong natulala, napatigil ako sa ginagawa ko, at sa loob ng ilang segundo, parang tumigil din ang mundo. Nang magtama ang aming mga mata, doon ko lang napagtanto na totoo nga ito. Bumalik na siya. Mary! Sigaw ni Rick, sabay takbo palapit sa akin. Wala akong nagawa kundi salubungin siya. Sa isang iglap, niyakap niya ako ng sobrang higpit, para bang natatakot siyang mawala ulit ako. Ramdam ko ang panginginig ng kanyang katawan, ang bigat ng kanyang paghinga sa aking balikat. Miss na miss kita, bulong niya, habang marahang hinalika ng aking noo. Napapikit ako. Hinayaan kong lumubog ang sarili ko sa init ng yakap niya. Ang lahat ng lungkot, takot, at pangungulila ay tila natunaw sa isang saglit lang. Nang lumuwag ang kanyang yakap, pinagmamasdan ko ang kanyang mukha. May bahagyang pagod sa kanyang mga mata, pero nandoon pa rin ang kinang na matagal kong hinanap-hanap. Hinaplos ko ang kanyang pisngi, para bang sinisiguradong hindi siya isang ilusyon lamang. Napangiti siya at hinalika ng aking palad.
Para akong nananaginip, Mary, aniya habang pinagmamasdan akong mabuti. Para bang kinukulong ako sa kanyang mga mata. Hindi pa rin ako makapaniwala na nandito na ulit ako sa tabi mo. Hindi ako sumagot. Sa halip, hinawakan ko lang ang kamay niya at hinila siya papasok sa bahay. Nagtatawanan kaming dalawa habang hinuhubad niya ang kanyang sapatos at jacket. Tila sabik na sabik sa bawat galaw. Ang simpleng kilos niya, ang pag-aayos ng kanyang mga gamit, ang paraan ng pagtingin niya sa akin, lahat ay nagbigay sa akin ng hindi maipaliwanag na saya. Habang tinutulungan ko siyang ayusin ang kanyang dala, bigla siyang huminto at seryosong tumitig sa akin. Mary, paano kung wala na tayong masyadong panahon na magkasama? Tanong niya. May bahid ng lungkot sa kanyang tinig. Napakurap ako. Hindi ko inaasahan ang tanong niyang iyon. Ngunit sa halip na sumagot ng salita, dahan-dahan kong hinawakan ang kanyang mukha at ngumiti. Rick, narito ka na. Iyon lang ang mahalaga sa akin ngayon. Napabuntong hininga siya at saka ngumiti. Pero kita ko sa kanyang mata ang pangungulila sa lahat ng panahong hindi kami magkasama. Hindi ko na hinayaang lumayo pa siya sa akin. Dahan-dahan kong hinila ang kanyang batok. Inilapit siya sa akin hanggang sa maramdaman ko ang kanyang mainit na hininga. Sa isang saglit, naglapat ang aming mga labi. Banayad sa simula, parang ninanamnam ang bawat segundo ng pagkakahiwalay. Ngunit sa bawat paggalaw, unti-unting lumalim ang halik niya. May pangungulila, may pananabik, at may matinding damdamin sa bawat dampi ng kanyang labi. Hinayaan ko lang ang sarili kong mahulog sa init ng kanyang yakap, sa init ng kanyang mga labi, na tila sinasambit ang lahat ng salitang hindi niya masabi. Habang mas lalong lumalapit ang aming mga katawan, naramdaman ko ang panginginig ng kanyang kamay sa aking baywang. Para bang takot siyang mawala ulit ako. Hindi ko na kayang pigilan ang nararamdaman ko. Ipinikit ko ang aking mga mata at hinayaan siyang ipadama sa akin ang lahat ng damdaming naipon sa loob ng mahabang panahon. Mary, bulong niya sa pagitan ng halik, hinahaplos ang aking buhok na tila ba sinasamba ang bawat hibla nito. Ang tagal kong hinintay ito. Sa bawat haplos niya sa aking balat, sa bawat bulong ng aking pangalan, alam kong hindi lang ito isang simpleng muling pagkikita. Ito ay isang pangakong muli naming bubuuin. Isang panibagong simula kung saan ang pagmamahal namin ay muling isusulat ng mas matibay, mas totoo, at mas matatag kaysa noon. At sa gabing iyon, sa loob ng aming tahanan, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng aming kwarto, hindi lang siya basta bumalik. Bumalik siya, hindi lang sa buhay ko. Bumalik siya sa mga bisig ko, sa puso ko, at sa pag-ibig naming hindi kaya ang mga araw na sumunod sa pagbabalik ni Rick ay naging puno ng init at kasiyahan. Mula nang magtagpo ang aming mga katawan, wala nang tigil ang mga araw na nagdaan. Parang isang lumang kanta na patuloy na umaawit sa aming mga puso. Ang mga gabing magkasama kami ay laging puno ng init, halakhak at pagmamahal. Hindi ko na kayang itago, hindi ko na kayang pigilan. Si Rick, sa bawat araw na magkasama kami, ay lalo lamang naging sabik. Nagising ako isang umaga at ang unang bagay na naramdaman ko ay ang init ng katawan ni Rick na yumakap sa akin. Mary, bulong niya sa aking tainga habang minamasahe ang aking leeg. I can't get enough of you. You're all I think about. Hindi ko na kayang pigilan ang mga paghinga ko at dahan-dahan kong naramdaman ang katawan ko na bumangon sa init ng kanyang mga halik. Laging sinasadyang mapag-usapan ni Rick ang tungkol sa mga taon ng kanyang pagkakahiwalay sa akin. Laging niyang sinasabi na hindi niya akalaing magiging ganito katindi ang kanyang pagnanais na makasama akong muli.
Hindi ko rin kayang itanggi na ang pagmamahal na matagal naming iniiwasan ay sabay na nagbabalik sa aming dalawa. Ngunit sa bawat araw na lumipas, hindi ko na kayang magpigil. Minsan, habang kami ay nagpapahinga pagkatapos ng isang mainit na hapunan, bigla siyang tumayo at mabilis na nilapitan ako. Mary, parang 1 taon na tayong magkasama. Puno ng pagsasabik at pagmamahal. Ang mga mata niya ay nagsasabi ng lahat. Hindi ko na kayang maghintay pa. Tumayo ako at agad niyang nilapitan ako at hindi ko na kayang hindi sumunod. Mabilis na nagtagpo ang aming mga labi. Walang kasing sarap ang mga halik na iyon. Ang bawat dampi ng kanyang labi ay nagsilbing tanda ng lahat ng hindi nasabi sa mga nakaraang taon. Habang naglalapit ang aming mga katawan, tila ba nawawala ang distansya ng mga taon na kami ay magkalayo. Ang bawat haplos ng kanyang kamay sa aking katawan ay puno ng pagnanasa, hindi na kayang itago. Ang mga katawan namin ay nagsanib na parang 2 alon na sabay na bumangon mula sa dagat. Mary, ang bulong ni Rick sa aking mga labi habang ipinasok niya ang kamay sa ilalim ng aking damit. Ang init na dulot ng kanyang mga palad ay dumaloy mula sa aking tiyan pababa at ang bawat galaw ng kanyang kamay ay tila naglalapit sa aming mga katawan sa isang mas mahigpit na halik. Hindi ko na kayang pigilan ang nararamdaman ko. Si Rick ay tuluyang lumapit at inangat ang aking katawan at dahan-dahan akong isinandal sa pader ng aming kwarto. Mabilis ang kanyang mga galaw, tila ba ang buong mundo ay nawawala. Lahat ng nararamdaman ko ay ang kanyang katawan na dumadaloy at umaabot sa akin. Hindi na namin kayang itago pa ang init na sumasabog mula sa amin. Ang bawat pag-ungol ko ay sinasalubong ng kanyang mga palad. Ang bawat galak at kasiyahan na nararamdaman ko mula sa kanya ay nagiiwan ng alingaw-ngaw sa aking puso. Sarap mo, Mary. Ang bulong niya sa aking tainga habang pinapalakas ang mga halik sa aking leeg. Hindi ko na kayang itago pa ang kilig at init na aking nararamdaman. Ibinaba ko ang kanyang kamay at dahan-dahan iniiwasan ang lahat ng takot at pagdududa. Walang ibang naramdaman kundi ang kagalakan na magkasama kami muli. Ang mga gabi ay naging regular na pagkakataon para sa amin upang maranasan ang isang pagmamahalan na matagal naming pinaglaban. Laging nandyan si Rick, araw-araw, upang alagaan ako, yakapin, at ipadama ang kanyang init. At sa bawat gabi na magkasama kami, nagiging mas malalim ang aming koneksyon. Hindi na kayang itago ni Rick ang kanyang sabik na pagnanasa sa akin. Bawat galak na nararamdaman namin ay nagiging simbolo ng muling pagsilang ng aming pagmamahalan. Mary, hindi ko kayang magsawa sa'yo, sabi ni Rick habang hinahaplos ang aking buhok. Laging ikaw, Mary. Laging ikaw. Ang bawat salita niya ay parang sinasabi na hindi siya magsasawa. Lalo ko pang naramdaman ang init sa bawat pagdampi ng kanyang mga labi. At sa kabila ng lahat ng ito, alam ko na ang mga araw na ito at ang pagmamahal na nagsimula sa loob ng aming bahay ay magsisilbing gabay sa amin. Hindi na kami maghihiwalay. Habang lumipas ang mga araw, hindi na matitinag ang aming koneksyon. Minsan, habang nagsasalo kami sa mga simpleng pag-uusap sa kape, naaalala ko kung paano ko na-miss ang bawat saloobin ni Rick. Ang mga simpleng kwentuhan na nagiging mas makahulugan kapag magkasama kami. Ang mga gabing puno ng init, hindi lang sa katawan, kundi pati na rin sa mga salitang ipinapahayag namin sa isa't isa, ay naging bahagi ng araw-araw naming buhay. Hindi na ako nakakapagpigil ng mga nararamdaman ko. Ang mga simpleng bagay, tulad ng paggising sa kanya sa umaga, ang magkasama kaming nagbabalot ng mga kumot, at ang mga huling halik bago matulog,
ay nagbigay sa amin ng mas malalim na pagkakaintindihan. Sa mga huling araw na iyon, ramdam ko ang kahalagahan ng bawat saglit na magkasama kami. Hindi na ito lang tungkol sa pagmamahal na pisikal, kundi pati na rin sa emosyonal na koneksyon na walang kapantay. Isang araw, habang naglalakad kami sa paligid ng bahay, iniisip ko kung paano ang lahat ng ito, ang pagmamahal na nagtagal ng 2 taon ng pagkakalayo, ay hindi na kailanman muling mapapalitan. Rick, nakakaramdam ako na kahit sa mga simpleng bagay, natututo tayo ng higit pa sa isa't isa. Sabi ko habang tinitingnan ang mga mata niyang puno ng pagmamahal. Mary, hindi ko na kayang maghintay pa para sa mas marami pang araw na kasama ka. I promise, hindi na kita iiwan, sagot ni Rick. Sabay hawak sa aking kamay at hinila ako palapit sa kanya. May mga gabing nagiging sanhi ng mga seryosong pag-uusap. Mga saloobin na naglalabas ng malalim na mga kahulugan na tumatago sa mga puso namin. Sa bawat araw na lumilipas, nagiging mas maligaya kami. Dati, ang aming relasyon ay puno ng pagkakalayo, ng pangarap at pagnanasa. Ngayon, ang bawat sandali, mula sa pinakamaliit na gesture ng pagmamahal hanggang sa pinakamakiling na pagtanggap sa isa't isa, ay may mas malalim na halaga. Hindi na kami nag-aalala sa mga maliliit na alalahanin, kundi natutunan naming yakapin ang bawat pagkakataon na magkasama kami. Sa mga gabi ng pagmamahalan, hindi ko na matandaan kung alin ang pinakamatamis. Ang mga halik ni Rick o ang mga salitang dumaan sa kanyang mga labi. Mary, ikaw lang. Ikaw lang ang gusto ko. Parang ang mga salitang iyon ay naging mantra ng aming pagmamahal. May mga gabing ang init ng aming mga katawan ay hindi na kayang ikubli pa. Si Rick, na parang walang hangganang sabik, ay patuloy na ipinaparamdam ang pagmamahal na matagal niyang iniiwasan. Ang bawat pagdapo ng kanyang mga labi sa aking leeg, ang dahan-dahang paghimas sa aking katawan, ay patuloy na nagpapalakas ng aming ugnayan. Walang masihigit pa kaysa sa mga oras na magkasama kami. At sa bawat sandali ng kasiyahan, hindi ko na kayang itago ang tamis ng aming pagmamahalan. Mary, hindi ko kayang maghihiwalay pa sa'yo, sabi ni Rick isang gabi, habang hawak niya ang aking mga kamay. Kahit anong mangyari, tayo lang. At sa mga salitang iyon, alam ko na kami ay muling nagsimula ng bagong kwento. Hindi lamang isang relasyon ng magkasama, kundi isang buhay na puno ng pagmamahal, pagkakaintindihan, at walang katapusang sabik. Matapos ang mga buwan ng walang katapusang pagmamahalan, ng bawat gabi na magkasama kami, ang bawat halik at yakap, may isang bagay na hindi ko inaasahan. Ang buhay namin ni Rick ay mabilis na nagbago. Ang mga simpleng araw ng pagiging magkasama, ang mga tawanan, at ang mga gabing puno ng init ay tila nagiging mas makulay, mas puno ng kahulugan. Hindi ko noon inisip na ang aming pagmamahalan ay magdadala sa amin sa isang bagong kabanata. Minsan, habang kami ay magkasama sa umaga, nag-usap kami tungkol sa aming mga pangarap para sa hinaharap. Rick, balang araw, gusto ko ng mas malaking pamilya, sabi ko habang tinitingnan siya sa mata. Siguro, baka isang baby. Natatawa lang ako nang sabihin ko iyon. Hindi ko akalaing darating ang araw na magiging totoo ang mga salitang iyon. Si Rick, na may halong biro at tamis, ay tumingin sa akin at sinabi, "Sana nga, Mary. Hindi ko na kayang maghintay pa na maging magulang tayo. Hindi namin akalain na pagkatapos ng ilang linggo, ang buhay namin ay magbabago. Isang araw, habang ako ay nag-aalala sa mga hindi inaasahang sintomas na nararamdaman ko, nagdesisyon akong bumili ng pregnancy test. Hindi ko alam kung bakit, pero may pakiramdam akong hindi ko kayang itago pa. Kaya naman, pagkatapos ng ilang minuto ng paghihintay, ang resulta ng test ay hindi ko na kayang tanggapin agad.
positive. Ang puso ko ay mabilis na tumibok. Naisip ko, paano ito mangyari? Buntis ako? Ang pag-iisip na magiging ina ako ay tila isang malaking pagbabago sa aking buhay. Hindi ko rin alam kung paano ipapaliwanag kay Rick, kung paano ko sasabihin sa kanya na magiging magulang kami. Nag-alala ako. Ngunit sa kabila ng lahat, ang saya at takot ay nagsama sa aking puso. Nang umuwi si Rick galing trabaho, nakita niya akong nakaupo sa harap ng salamin, medyo malungkot at hindi makapagsalita. Agad niyang nilapitan ako at tinanong, "Mary, anong nangyari?" Tinitigan ko siya at sa kabila ng kaba sa aking dibdib, sabay ko siyang nilapitan at ipinakita ang pregnancy test. Nandiyan na. "Buntis ako, Rick," sabi ko. May halong kaba at saya. Dahil sa ilang segundo ng katahimikan, ramdam ko ang puso ko na mabilis ang tibok. Tinitigan ni Rick ang test na nasa aking kamay. At sa hindi inaasahang saglit, ngumiti siya ng buong saya. "Mary," iniisip ko lang, ang saya ko. Ang saya ko na magiging tatay ako. Hindi ko na kayang maghintay pa na makasama ang anak natin. Wala na akong nasabi. Lahat ng kaba at takot na nararamdaman ko ay napalitan ng isang napakagandang pakiramdam. Sa kabila ng mga alalahanin, ang mga salitang iyon ni Rick ay nagbigay sa akin ng lakas at pag-asa. Alam ko na ang buhay namin ay magbabago at hindi ko na kayang hintayin ang mga darating na araw ng pagiging magulang namin. Magkasama kaming ngumiti at sabay nagyakap. Hindi ko na kayang itago ang saya sa mga mata ko. Mabilis na lumipas ang mga araw at naramdaman ko na mas lalo pang tumibay ang aming pagmamahalan. Hindi na lang kami magkasama bilang mag-asawa, kundi bilang isang pamilya na nagsimulang bumuo ng bagong buhay. Pangako ko, Rick, magtutulungan tayo, sabi ko. Sabay hawak sa kanyang kamay, magiging mabuting ina ako sa anak natin. At sa mga salitang iyon, natutunan naming tanggapin ang mga darating na pagsubok. Hindi lang kami magkasama sa mga mabubuting panahon, kundi sa bawat paghamon ng buhay. Ang aming pagiging magulang ay isang bagong simula at hindi na kami maghihiwalay. May bagong buhay na nabuo sa aming mga puso at magkasama namin itong bubuuin. Ang mga sumunod na linggo ay puno ng excitement, kaba, at mga bagong pagsubok. Kasama si Rick sa bawat hakbang, at ramdam ko na kahit gaano man kabigat ang mga araw, hindi kami nawawalan ng lakas at pag-asa. Hindi ko na kayang itago pa ang saya ko, si Rick, ang asawa ko, ay magiging tatay na. Hindi lang kami mag-asawa, kundi magiging pamilya. Habang lumalaki ang tiyan ko, mas dumami ang mga araw na magkasama kaming nag-aalaga sa isa't isa. Nag-aalaga siya sa akin, hindi lang sa mga pisikal na pangangailangan ko, kundi pati na rin sa emosyonal. Nariyan siya lagi, nag-aalala kung kumain na ba ako, kung okay lang ba ako, at kung nararamdaman ko ang mga pagbabago sa katawan ko. Isang gabi habang kami ay magkasama sa sala, nagkwentuhan kami tungkol sa mga plano namin para sa pamilya. "Rick," sabi ko habang tinitingnan siya, "handa na ba tayo maging magulang?" Sumulyap siya sa akin, may malalim na pagmumuni. "Mary, sigurado akong kaya natin. Hindi ko na kayang itago. Excited na akong makita ang anak natin. Lahat ng ito para sa kanya." Ang mga mata niya ay punong-puno ng pagmamahal. At sa mga sandaling iyon, naramdaman kong talagang magiging magulang kami ng magkasama. Wala nang iba, walang makakapigil sa amin. Dahil sa bawat araw na lumipas, natutunan ko na hindi lang pagmamahal ang kailangan namin para maging isang buong pamilya, kundi ang pagtutulungan, pag-unawa, at ang pagpapatawad sa mga pagkakamali. Walang relasyon na perpekto, pero ang pagiging magkasama, magkasangga, at magkaunawaan ay sapat na para magtagumpay sa buhay. Isang linggo bago ang aking due date,
nagkausap kami ni Rick. Mary, alam mo ba? Huwag mong alalahanin ang mga bagay na hindi pa dumarating. Ang mahalaga ay magkasama tayo. Hindi ko kayang ipaliwanag ang saya na dulot ng kanyang mga salita. Tama ka, Rick, sabi ko, sabay hawak sa kanyang kamay. Magkasama tayo sa lahat ng ito. At dumating na ang araw ng pagpapanganak. Kasama ko si Rick sa lahat ng oras. Hindi ko naramdaman ang takot dahil siya ang aking katuwang. Walang kalaban-laban ang mundo at ang tanging mahalaga ay ang pagkakaroon ng pamilya, ang bagong buhay na kami lang dalawa ang lumikha. Pagkatapos ng mga mahahabang oras sa labor room, lumabas ang aming anak, isang malusog na batang babae. Ang unang pag-iyak niya ay nagbigay sa amin ng walang katapusang kaligayahan. Nang ibinaba siya sa aking mga braso, ang mga mata ko ay punong-puno ng luha ng saya. Rick, sabi ko, habang pinagmamasdan ng aming anak, ang tagumpay natin, hindi lang sa pagmamahal, kundi sa pamilya natin. Si Rick ay nakangiti. Ang mga mata ay puno ng pagmamahal at kasiyahan. Mary, salamat. Salamat sa lahat. Siya ang pinakamaganda nating creation. Ang bawat sandali mula sa pagdating ng aming anak ay puno ng kagalakan, pagtutulungan, at pagmamahal. Sa kabila ng lahat ng mga pagsubok, nagtagumpay kami sa pagtatayo ng isang matibay na pamilya. Hindi man perpekto ang lahat, at hindi man madali ang naging daan. Alam namin na ang pagmamahal namin sa isa't isa ay sapat na upang mapagtagumpayan ang lahat. At sa bawat araw na lumilipas, ang buhay namin ni Rick ay naging isang patunay ng walang katapusang sabik na pagmamahal, hindi lang sa isa't isa, kundi pati na rin sa pamilya na pinapangalagaan namin. Si Mary at Rick ay nagsimula ng isang bagong buhay bilang magulang at patuloy na magsusulat ng kwento ng pagmamahal at pag-unawa. Isang kwento na nagsimula sa simpleng pagnanasa at naging isang mas malalim na pag-ibig na tinatanaw ang isang magandang kinabukasan. And that's it for tonight, mga kasirin. Salamat sa pagtambay at pagbigay pansin sa mga kwento ng buhay, pag-ibig, at mga pagsubok na lahat tayo ay nararanasan. I hope may natutunan kayo o nakatulong ang mga saloobing binitiwan natin ngayong gabi. Laging tandaan, sa mga kwento ng puso, hindi tayo nag-iisa. Hanggang sa muli, magpahinga ng maayos, and always keep your heart open and your vibe high. This is DJ Serene, your girl, your friend, your DJ, signing off with love and good vibes. Good night mga ka-Serene. Stay blessed.